Narito ako para makilala at mapakinggan ang mga taong nakaranas ng martial law at malaman ang kanilang pinagdaanan noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Idineklara ni Marcos ang martial law noong 1972 upang tugunan umano ang banta sa seguridad, ngunit nauwi ito sa diktatorya, paglabag sa karapatang pantao at korupsyon. Dahil dito, nagkaroon ng People Power Revolution noong 1986 na nagpatalsik sa kanya at nagbalik ng demokrasya. Narito ako para makilala at mapakinggan ng mga taong nakaranas ng martial law at malaman ang kanilang pinagdaanan noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Magandang araw, future leaders! Nandito ako para magtanong tungkol sa martial law ni Marcos. Maaari na ba tayo magsimula? Unang katanungan, sa iyong pananaw, paano nakaapekto ang martial law sa'yo bilang Pilipino nang malaman mo ang tungkol dito? Malaki ang naging epekto nito, di lang sa akin pati sa mga Pilipino, dahil malaki ang pagbabagong naganap noong martial law sa Pilipinas. Pangalawang katanungan, bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang pangyayari noong martial law ang pinakatumatak sa iyong isipan? Hanggang ngayon? Bagamat hindi ko naabutan ng martial law, base sa aking narinig at nabasa, ang tumatak sa akin ay ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa rehimeng Marcos para mapalaya ang Pilipinas sa pamumuno niya. Pangatlong katanungan, kung iyong may hinuha ang mga naging kaganapan noong martial law, paano mo to ilalarawan at bakit? Mailalarawan ko ito bilang mga nagkakaisang Pilipino. Pang-apat na katanungan, kung ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataon na may gawin sa panahon ng martial law, anong iyong gagawin? Ikaw ba ay makikipaglaban o mananahimik na lamang sa pamumuno ni Marcos noong martial law? Kung ako ay nandoon sa panahon ng martial law, ako ay makikipaglaban kung sa tingin ko ay mali na ang nangyayari sa ating bansa. Huling katanungan, para sa iyo, ano ang pinakamahalagang aral na napulot mo matapos mong malaman ang mga naranasan ng mga Pilipino sa panahon ng martial law? Ang mahalagang aral na napulot ko sa martial law ay kilalanin at suriin muna natin ang mga iboboto natin at idoloklok natin sa pwesto kasi sila ang mag-aayos ng ating bansa. Kung tayo ay magkamali, ang pagpilit pagluklok sa pwesto, hindi lang mga Pilipino ang mahihirapan pati ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat sa iyong mautak at katugunan. Kami ay nagagalak at kayo ay nakapanayan namin para aming proyekto. Muli, maraming salamat sa inyong oras. Narinig natin ang opinyon ng isa nating kababayan na nakaranas ng martial law at ito naman ang isa pa nating kababayan na hihingi ng opinyon tungkol dito. Magandang araw, future leaders! Nandito ako para magtanong tungkol sa martial law ni Marcos. Maaari na ba tayo magsimula? Okay. First question. Sa iyong pananaw, paano nakaapekto ang martial law sa iyo bilang Pilipino nang malaman mo ang tungkol dito? Sumusunod sa batas. Okay. Second question. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang pangyayari noong martial law ang pinakatumatak sa iyong isipan hanggang ngayon? Kaunti ang krimen. Third question. Ang iyong pahihinuha ang mga naging kaganapan noong martial law, paano mo ito ilalarawan at bakit? May maganda, may pangit. Una, maganda. May takot sa gobyerno. Pangalawa, pangit kasi walang freedom of speech. Okay. Question 4. Kung ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na may gawin sa panahon ng martial law, ano ang iyong gagawin? Ikaw ba ay makikipaglaban o mananahimik na lamang sa pamumuno ni Marcos noong martial law? Mananahimik kasi kung ordinaryo kang tao, wala kang kakayahang lumaban sa gobyerno. Question 5. Para sa iyo, ano ang pinakamahalagang aral na napulot mo matapos mong malaman ang mga naranasan ng mga Pilipino sa panahon ng martial law? Kakaunti ang kumakalaban sa gobyerno. Pagsapit ng alas 6, nasa loob na ng bahay ang mga minor. Salamat po. Maraming salamat sa iyong mautak na katugunan. Kami ay nagagalak at kayo ay nakapanayan namin para sa... Maraming salamat sa kanilang katapangan at sa inyong pakikinig.